Hi guys! Welcome to our vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So, ang topic natin for today's video is about sa Christmas. So, today is December 25, 2025. So, kinuha ko talaga yung araw ng December 25 para may explain or ibahagi ko sa inyo kung paano kami nagpapasko mga OFW dito sa bansang Hong Kong at saka sa iba't ibang lugar ng mundo. So, lahat naman kami mga OFW is kahit nasa Asia kami, nasa Europe, or nasa mga ibang country pa, is pare-parehas lang po kami ang nararamdaman. Pero, hindi naman totally na pare-pareho din yung sitwasyon. So, magkakaiba po yan. So, sana ma-deliver ko sa inyo ng maayos-ayos. Sana maka-explain ako ng maayos. So, bago ang lahat guys, please support our YouTube channel at sa aming Facebook page at sa aming Instagram account. Please help us to grow our YouTube channel. Sana maging 200 subscriber na tayo bago mag-New Year. Sana, I hope so. Pero alam kong mahirap pero walang imposible. Sana maka-reach tayo ng 200. So, yun na nga guys. Paano ba kami nagse-celebrate ng Pasko? Or paano ba namin pinaghahandaan ang Pasko? So, yung iba kasi guys is iba yung mga sitwasyon. May OFW na mag-isa ka lang. Meron naman yung mga OFW na kasama na nila yung family nila. Magkaiba po ang sitwasyon na yon. Kasi pag ikaw guys is may family ka na doon sa bansang kung nasaan ka is hindi mo mararamdaman na malungkot ka, hindi mo mararamdaman yung nararamdaman naming mga OFW na mga DH. Okay? So, kung may family ka sa tabi mo habang nasa ibang bansa ka is napakaswerte mo or ikaw yung magpapasko na masaya rin kahit papano, kahit wala ka sa Pilipinas. So, kami namang mga DH guys is magkakaiba din kami ng sitwasyon. Meron kasing mga DH na hindi talaga nakakapag-celebrate or nakakalabas sa araw ng Pasko. Sila po guys yung mga may trabaho or hindi nakakapag-holiday or nakakapag-day off. Sila yung mga tao na nagtatrabaho pa rin kahit Pasko na. Kagaya ng December 25 na to is Huwebes kasi ngayon. So, karamihan, alam ko karamihan guys is may trabaho pa rin sila. Pero meron din yung mga binigay sa kanila yung holiday nila. So, mga nasa labas, mag-enjoy kayo, i-enjoy nyo yan. Minsan-minsan lang yan. So, i-enjoy nyo kung nandyan man kayo sa labas ngayon. So, gaya ko, paano ko ba hinaharap yung Christmas? So, eto na yung pang-apat na Christmas na nasa ibang bansa ako na ako lang. Hindi ko naman inaano na, oo, mag-isa ako, pero nandyan si Ma. Kaso nga lang is hindi pa rin kami nakakapagsama tuwing Christmas. So, ibig sabihin guys, magkanya-kanya muna kami ng Christmas. Kasi si Ma ngayon is my work po siya. Hindi siya makakalabas dahil nandun yung mga amo niya sa loob ng bahay. So, yun nga, ako naman guys is mag-isa lang talaga ako dito sa loob ng bahay. Ito yung pang 2, kung hindi ako nagkakamali, pang 2 years ko na mag-iisa. Pero yung nauna kasing 2 taon ko na celebrate ng Pasko sa ibang bansa din guys is nandun yung mga amo ko sa loob ng bahay. Pero ngayon is
pangalawang taon na mag-isa lang talaga ako sa bahay. So ano nga ba ang ginagawa ko? Ano nga ba ginagawa ko tuwing mag-isa lang ako? So ine-enjoy ko lang guys. Pwede kasi akong lumabas pero mas pinili ko na lang mag-stay ng bahay. Kasi wala naman akong makakasamang gagala or wala kasi akong mga kakilala masyado na nagyaya sa akin or gusto akong makipagkita or maka-meet up sa akin. Kasi si Ate Jen nasa China siya ngayon ata or Macau. Kasi nung nakarang araw Macau daw sila. Oo, nasa China na sila. Tapos si Ma hindi rin makalabas. So, yun. Mga kakilala ko sila Irene, kakilala ko lang dyan, nasa Pilipinas sila ngayon, nakabakasyon, enjoy lang. Pati si Roda nasa Pilipinas, so sige, tayo na. Kayo nang may Pasko. So, yun nga guys, yung mga kakilala ko din sa Saudi guys, sa mga Middle East is ganun din, hindi din sila nakakapag-celebrate dahil wala din silang mga Pasko doon. Meron akong kakilala si Sis Chanel, sila Chanel, magkatunog kasi yung pangalan ng Chanel, Shell, at saka sila Joshua, sino pa yon anong pangalan nun? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung isa din. So, yun nga. Si Sydney. Yun, mga nasa UAE, sila Bes Emma, mga ganyan, is hindi sila nakakapag-celebrate doon. Pero ang ginagawa kasi namin guys, kung nasa ibang bansa kami is, actually lumalabas yung mga OFW, nakiki-meet up sa mga kaibigan, sa mga kakilala, or sa mga kamag-anak para mag-enjoy sila, magkumain sa labas, or mag-bonding sila, mamasyal, ganon. Pwede din. Pero alam niyo yon, yung nararamdaman namin is kakaiba pa rin yung Pasko sa Pilipinas. Kung dito, ang akala nyo, na-enjoy namin, akala nyo, masaya kami, nakikita nyo sa mga picture namin, sa mga post namin na masaya kami sa mga post, hindi nyo lang alam yung nararamdaman namin tuwing nandun na kami sa loob ng bahay ng amo namin, especially yung may mga trabaho. Hindi ko sinasabing lahat, pero mga karamihan guys is umiiyak yan tuwing Pasko. Bakit nga ba kami lumuluha? Bakit nga ba? Kasi hindi kami lumuluha kasi hindi kami masaya or hindi kami lumuluha kami kasi nga gusto din namin maranasan ulit or nami-miss na namin yung pagse-celebrate ng Pasko kasama namin yung mga pamilya namin. Or wini-wish namin lagi na sana sa susunod na taon or sa susunod na Pasko is nandun kami sa Pilipinas, kasama namin yung mga mahal namin sa buhay, yung mga ganon. Pero alam mo yon, yung sinasabi nila na ang laki talaga ng sakripisyo naming mga OFW kasi nandyan talaga yung pagtitiis, nandyan talaga yung paghihintay sa tamang panahon. Nandyan talaga yung mga sakripisyo talaga. So, talagang noon wala pa ako sa abroad, nag-work sa abroad. Hindi ko pa yan naiisip. Kumbaga, hindi ko pa siya nararamdaman yung ganong kalungkot. Pero ngayon kasi guys is naramdaman ko na, so napaka-proud ko sa mga Pilipino na mga OFW kasi grabe yung sakripisyo talagang ginagawa namin na tuwing Pasko, mga special holiday namin, mga birthday ng mga mahal namin. Akala nyo kasi pag nasa abroad na kami is okay kami, masaya kami kasi nasa abroad na. Alam niyo yon, yung
yung isip kasi ng karamihan na nasa Pilipinas is akala nila porket nasa abroad kami, pumunta ba kami dito sa abroad para lang magsaya, para magbakasyon? Hindi po. Hindi kami nandito para magsaya or magbakasyon or gumala lang. Kasi ang dami kasing nagsasabi guys na pag nakikita nila yung mga post namin, nakikita nila na maganda yung damit namin, maganda yung lugar na pinuntahan namin, may masuot lang kami na mga necklace or mga earrings, mga relo, sinasabihan kami na mayabang, sinasabihan kami na, masaya na siya dyan, ano na siya dyan, yung mga ganoon negatibo na mga feedback na naririnig namin. Pero hindi nyo lang din alam kasi yung binibitawan namin or yung ginagawa namin para lang maaliw namin yung kalungkutan namin. Yan yung lagi kong inaano na wag akong mag-post or mag-ano kasi ayaw kong isipin ng mga tao or yung mga nakakakita na malaki na yung pinagbago ko or ano, ganun, ayaw ko kasi nga, sabi ko nga is, hindi kasi nila alam or hindi ninyo alam yung nararamdaman namin tuwing kami lumalabas, okay? So, ngayong Pasko guys is, yun lang, nagluto lang ako ng macaroni sa akin, just may leche plant din akong ginawa, yun lang, pero yung ginawa ko na yun is, siguro, ibibigay ko kay Ma tsaka yung alaga niya na si Alvin kasi mahilig din silang kumain ng ganon. Then, yun lang. Hindi naman ako nagluto ng madami. So, yun lang yung Pasko ko. Pero yung sabi ko nga sa inyo guys, ang Pasko ng OFW is napakalungkot. Nandun yung saya kasi Pasko na naman. Pero sana ang payo ko yung mga may family dito sa abroad, especially kung ang family mo is TH, kumustahin mo siya. Hindi lang yung Merry Christmas, yung kaya nyong sabihin or kaya nyong ibigkas sa kanya. Kasi napaka-importante sa amin yung kumusta ka na. Kahit yun lang, kahit wala nang kasunod na mga ano. Kasi kung mangungumusta kayo guys is mangumusta lang kayo, wala nang ibang karugtong. Kasi alam nyo yon yung kumusta nyo is nagpapalakas sa amin. Na-appreciate namin na, naalala pa ako. Alam pa niya akong kumustahin or concerned pa pala siya kung ano yung nangyayari. Yung ganun. Hindi yung kumusta na may sumbat or kumusta na may karugtong na iba. Okay? So, payo ko lang yun guys ha. Wag lang Merry Christmas. Sana kahit papano, kahit sa cellphone lang, kahit sa video call lang, mapasaya nyo din yung mga kapwa kong DH dito sa Hong Kong at saka sa mga ibang lugar. Kumustahin nyo sila kung yung konting oras lang na naibibigay nila sa gabi, lalo na ngayong Pasko, mga 30 minutes, 1 hour. Ano naman kung isakripisyo mo din or ilaan mo din yung 1 hour para lang makausap mo yung mahal mo sa buhay dito sa abroad. Para sa ganun is hindi nila masyadong maramdaman or hindi nila masyadong ma-feel na mag-isa sila, na malayo sila. Kailangan din kasi namin maramdaman na kahit nagsasaya na kayo dyan, nandito kami. Bahagi pa rin kami ng family ninyo. Yung ganon. So, yun lang. Wala akong maibahagi kundi yun yung pagkakaalam ko dahil ranas ko na po yan. So, yun lang. Nagtabi ako ng tissue kasi akala ko may iyak ako pero napigilan ko. Kasi, yun nga, sabi ko nga is hindi natin alam kung gaano din nila kagustong makasama kayo tuwing Pasko, yung mga kamag-anak, yung mga family nyo. So, yun lang guys. Sa mga OFW sa iba't ibang bansa, Merry Christmas po sa inyong lahat. Sana
darating yung araw na makakauwi tayo, mag-celebrate ulit tayo ng Pasko sa Pilipinas, kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Wag lang tayong mawalan ng pag-asa. Darating at darating pa rin yung panahon na makakasama natin sila tuwing Pasko. Alam ko, nararamdaman ko yung nararamdaman nyo na malungkot kahit inaaliw na natin yung sarili natin, kahit ano yung ano natin, given na kasi yung lungkot natin, guys. So, wala ako kasing alam mo yon, yung pinipigilan ko yung sarili ko na umiyak kasi nararamdaman ko din kasi yung lungkot. Nadadama ko yung lungkot. Pero kahit ganon is, yung mga nagsasabi kasi dyan, guys, na masaya kami, na nandito kami. Ako nang nagsasabi sa inyo, hindi po masaya or hindi po maganda mag-celebrate dito sa abroad ng mag-isa. Okay? Ng mag-isa. Ang hirap-hirap. Kahit sabihin nyo na ka-video call naman namin kayo, kahit sabihin nyo na hindi naman kami nag-iisa kasi may mga amo kami. Ang mga amo kasi, guys, is hindi ka binibilang na bahagi or hindi ka binibilang na kasama sa kanilang celebration, at saka karamihan is hindi po sila nagse-celebrate ng Pasko. Okay? Hindi po sila nagse-celebrate ng Pasko. Mga Pinoy, mga ano lang talaga ang nagse-celebrate ng Pasko. So, mahaba na yung video natin. Yun lang. Wala talaga akong akala ko handa akong mag-video. Akala ko madedeliver ko. Sana na-deliver ko naman ng maayos. Na-explain ko naman sa inyo ng maayos kung ano yung feeling ng nasa abroad mag-Pasko. So, yun ang feeling, guys. Malungkot, may saya, pero mas marami yung nananaig sa amin kasi yung kalungkutan. Kasi, yun nga, sabi ko sa inyo is gusto naming makasama ang aming pamilya, pero kailangan naming tiisin or kailangan naming magtiis kasi para din naman sa pamilya namin. So, yun lang, guys. Dito na magtatapos ang ating kwentuhan. Thank you for watching. Have a nice day. God bless us all. Bye! Merry Christmas to all!